medyo mag-iingat lang tayo kasi medyo kapag may napapansin sila na lumalapit doon sa bahay nila, the females become more aggressive, no? Yan, kung titignan mo may mga lumilipad. What's happening? They're all aware of what we did. They're all everywhere. Let's go. Retreat! Retreat! Ang mga insekto, kahit maliit, kayang-kaya raw na makapanakit. Sakit! Sa bawat sulok ng mundo, nakakakita ka ng insekto. Pero ang mga ito, hindi pwedeng ismulin dahil kahit maliit man sa ating paningin, may mga higanting pinsala rin na kayang gawin. Sa mundong sukat o laki ang basihan ng lakas, magugulat ka sa kayang gawin ng mga maliliit na nilalang. Isa sa pangunahing kabuhayan ng mga residente sa Pangasinan ang pagsasaka. Ang magsasaka na si Julius, pinuproblema ang mga rice bag o atangya sa kanyang palayan. Kuya, napansin ko dito may iba't ibang kulay, no? May ito, green lahat, pero itong mga parteng ito, may parang nabubulok. Bago siya mamulaklak, andyan na yung mga tangya sa mga pilapil. Diyan sila nangingitlog. Tapos pag nagpisa na yan, aakyat na yan sila dito sa buhay. Napakabilis nilang lumipad at kapag nakasense sila ng danger o harm o sa tingin nila, nasa panganib sila, magsisikrit sila ng napakabahong amoy. Ayon sa mga magsasaka dito, ang hirap din daw patayin itong mga atangya. Meron kasi silang characteristic that they can repel water. Pag inisprayan sila ng insecticide, parang tumatalsik lang sa katawan nila. Bukod sa pagiging peste sa palayan, ang mga lychee sting bug o atangya may kakayahang manakit ng tao. Mahapde, masakit. Kaya delikado lalo sa mata. Parang asido siya, nakakasunog. Para sa mga magsasaka sa Quezon, malaking problema ang dulot ng mga maliliit na nilalang na ito. Ang citrus kasi mula sa mga pananim nilang rambutan ang nilalantakan ng atangya. Para hindi maistorbo sa kanilang pagkain, asido ang kanilang ginagamit na depensa. Kaya naman doble ingat ang magsasakang si Arnel sa pag-ani ng bunga ng rambutan. Parang hinugot na gaya ng kamay sa sakit. Dito sa mga ganito na dapo yan, sa mga bungang ganito. Yan, pagka pumitas kayong ganyan, hindi nyo napansin, yan, madadali na kayo dito. Kaya yun ang ingatan, pagka mamumuti kayo, makikipitas, ay gagayanin muna nyo para siya ay lumipad. Parang napataka ng yung tubig na mainit, yung sadyang napakainit. Paliwanag ng mga eksperto, may halong asido ang nilalabas na tubig ng mga atangya. Okay, mag-gloves tayo kasi hawakan natin yung atangya, hulihin natin. Kailangan natin mag-ingat kasi unang-una mabaho siya. Yung kanyang ini-spray, yung na toxin, pwede kang mag-cause ng injury, malapnos yung balat. Kaya kailangan natin mag-ingat. Ayan, malamang nakakita na kayo niyan kung nagpupunta kayo sa probinsya. Maliit lang siya, halos mga 3 centimeters. Ay para siyang dahon na kulay orange. At syempre, insekto, meron siyang mga antena. Kung titignan mo na parang napaka-harmless ng itsura. And yet, napakatindi ng damage na ginagawa niya dito sa mga puno ng rambutan. Nag-spray siya pa konti-konti. Amoy amoy insekto. Parang amoy metallic. Parang amoy bakal na masangsang na nanunuo talaga sa ilong. Kung sakaling aksidenteng masaktan ng mga atangya o anumang insekto, first aid na pwedeng gawin, wag mo muna silang gagalawin kagad. Mag-cold compress ka, no? So, lagyan mo ng cold compress yung iyong bite. Pagka hindi pa rin siya nawawala, talagang ang susunod mo nang gagawin would be consult na a doctor. Kasi posible na
yung allergens galing dun sa mga insekto na yon ay may effect sa katawan mo na pwedeng mag-cause ng anaphylactic shock. Ang mga maliliit na hantik may malaking pakinabang sa kabuhayan ng mga residente sa Tarlac. Sa kaharian o colony ng mga weaver ants o hantik, bawat isa sa kanila ay may ginagampan ng papel. Ang kanilang reyna o queen ant ang nangingitlog. At ang kanyang mga kawal o worker ants naman ang humahanap ng pagkain at nagpoprotekta sa kanilang kaharian. Kilala na masipag na insekto ang mga langgam. Kaya sinabayan rin ito ng sipag ng isang residente sa Tarlac na si Sergio. Umaga pa lang ay inihahanda na niya ang kanyang panungkit. Nung unang-una po na nanguha po kami, parang tumakbo po ako kasi masakit po talaga. Parang ayaw ko pong dumampi sila sa katawan ko, masakit po talaga yung kagat nila. Gamit ni Sergio ang kanyang panungkit sa pagtumbok sa kaharian ng mga hantik. Binubulabog niya ito hanggang sa maglaglaga ng mga hantik at mga itlog nito sa kanyang basket. Pagkatapos, susunugin na ito ni Sergio para mapaalis ang mga hantik. Sa pagkagat ng mga hantik sa kalaban, ginagamit nila ang kanilang mandibles. Lalabas sila ng formic acid o asido na nagdudulot ng mahapding pakiramdam sa balat. Isa na sila sa pinakamasakit mga gat sa tuwing nahaharap sa panganib. Gaya na lang ng makagat ng mga hantik ang aking partner na si Doc Nielsen. Ow! Oh! Ah! Woo! Woo! Ah, sakit! Grabe. Mas agresibo daw. Mas agresibo daw yung mga langgam pagka ganyang stage ng ano. Di mo? Amoy crudo or kerosene yung spray nilang formic acid. Bukod sa pakinabang ng mga residente sa mga itlog ng hantik, malaki rin ang papel na ginagampanan nila sa kalikasan. Sila ang kumakain ng mga pesteng insekto. Maliliit pero may tinatagong bagsik. Ganyan ang mga paper wasp o mga ampipit. Madalas tayo mag-document ng mga venomous snakes, venomous sea creatures, pero bibihira yung makapag-dokumento tayo ng venomous na insects. Ayan yung dinayo natin dito sa Castillejos, Zambales. So, ito daw yung lumang billiard table na pinamamahayan ng ampipit. Medyo mag-iingat lang tayo kasi medyo kapag may napapansin sila na lumalapit doon sa bahay nila, the females become more aggressive. No, yan. Kung titignan mo, may mga lumilipat. Kung papansin na natin itong lumang billiard table na ito, no? Tinakpan nila ng bubong to protect it from the rain, and yung shade na binigay nitong bubong acts as a protective layer para dito sa mga paper wasp na ito, no? Sa unang tingin, para talaga siyang beehive. Only that it's thinner and whiter and smaller. Kahit maliit at slim at parang sa tingin mo mas frail yung itsura nitong ampipit na ito, yung venom naman nila napakatindi. Sa katunayan, itong bahay na ito, yung nakatira, ilang beses lang pinatay. Kwento ng ina ng nabiktima ng sting o tusok ng ampipit na si Abigail. Si Adriana nakagat ng ampipit. Opo. Last 2 months po, kinagat po siya. Dahil naglalaro po siya doon sa may bilyaran na nasira po. Tapos nabulabog po niya yung mga ampipit, kaya inatake po siya. Umiyak po siya. Sobrang iyak niya. Sobrang sakit daw po. Tapos nung tignan ko po, meron na pong parang kulay blue na parang nangingitim na po. Kahit na venomous o nakakalason ng tusok ng mga ampipit, wala pang tala ng namatay rito sa ating bansa. Pero doble ingat pa rin dahil maaari magkaroon ng allergic reaction sa sino mang matusok ng ampipit. May mga insektong itinuturing na peste at nakakapinsala sa kabuhayan. Ang iba naman,
kayang-kayang makapanakit sa mga tao. Small but terrible man kung ituturing ang mga ito, huwag maliitin ang ambag nila sa kalikasan. Dahil sila ang nagsisilbing mga pollinators at predators ng ilang mga peste. Maliit man, higante ang epekto sa tao at sa kalikasan. Saan man sila magpunta, laging may nakapuntok na banta. Look at what's happening. They're all aware of what we did. They're all everywhere. Let's go. Retreat! Retreat! Dito nagsisimulang magbago ang kapalaran nila. Unang kita ko pa lang sa kanya, talagang nagpakita na siya ng aggression. Pag may ibang tao na lalapit sa kanya at nakadikit sa kanya, he becomes aggressive, no? Treating yung si ate as his property. Kaya ayaw niyang may lalapit na iba. 3 taon ng alaga ni Rosalina si Muyo. Nagsisimula na raw itong maging agresibo. Very protective siya sa inyo ano? Pero nakagat kayo. Nakagat ako. Kailan po kayo nakagat? Bali, mga 3 months na po siguro. Nakawala po siya. Okay. Tapos marami kami dyan. Okay. Naging wild siya. Oh, ayan. Ayaw Nagwawild. niya. Ayan, naiinis na yan ano, sa akin. Ano yan, pag may ibang tao na katabi kayo, kasama kayo? Oo. Ayaw niya. Baby pa lang po yung pusa lalapit sa kanya. O kinukuha niya. Lalayo namin pusa, pagkakuan, lalapit na sa kanya ulit. Hindi niya alam kung paano mag-react with another animal, right? Alam niyo po ba sa aso, pag kinakagat niya, nililipat niya aso? Yes. Ganun po eh. If you look at it, parang nahaharas yung pusa doon sa pag-handle niya, no? But wala naman siya ibang paggagayahan. And the cat doesn't seem to mind. Bakit niyo po naisipan na i-surrender na? No, kasi po pagka umuulan, nakawawa naman. Tsaka pag umaalis kami, nagtatagal kami sa libutan, naiiwan siya mag-isa niya, walang nagpapakain. Hindi ba kayo malulungkot niyan kapag umalis kami? At Hinaiyak ako. Kailangan kong isedate si Muyo para mailagay sa carrier at madala sa rescue center. nung nakakuha tayo ng tiyempo, sinedate na natin siya kaagad. Took him a while, siguro mga 3 to 5 minutes before nag-start mag-take effect yung drug sa kanya. Dahil matagal na yung matagal na yung hindi nabubuksan o hindi na gagamit yung susi doon sa kadena. We have to ask different means para matanggal yung kadena. May bolt cutter ba kayo? Yun! Ito na yung chains niya, oh. Chains, finally off. Dahil sa mahigpit na masyado yung pagkakakabit ng kadena dun sa kanyang bewang, talaga nagsugat na yung right side ng kanyang bewang. Oh my God, talagang bumaw, look, ayan oh. Bakal kasi yan. Hindi natin pwedeng tahiin yan. Pagdidiskitahan niya yan eh. Lapat. Antibiotics itong binibigay natin sa kanya. So para doon sa sugat, nagdagdag din tayo ng sedation sa kanya kasi medyo mahaba pa yung biyahe natin papunta doon sa rescue center.
Look at what's happening, oh. They're all aware of what we did. They're all everywhere. Let's go. Retreat! Retreat! Sikat na atraksyon sa mga turista ang grupo ng unggoy sa Barangay Hagdan sa Oslob, Cebu. It's my first time to go here. Umiinom at palaro-laro sa kanilang paliguan. Habang ang iba naman, tulad ni Kirat, inuusisa at tinitignan ang sarili sa salamin. Si Brian naman, mahilig makiapir. At ang pinaka-leader ng grupo na si Irvin, pamasid-masid sa paligid. Isang grupo, isang komunidad, at may kanya-kanyang trip. Pero ang pinakamatanda sa grupo na si Lolo Itong, abalang kumain. Yung pinakaunang alpha male na si Lolo Itong. And after nanginain na yung mga mas dominante sa kanya, saka siya lumapit. Nakakaawa din, yung mga dating hari. What else is there for us to know about these monkeys? Because they are tourist attraction, they have close contact with humans, hindi lang sa mga turista, including guides, human diseases that can transfer to the macaques or vice versa. But there's only one way to find out is to test them kung meron nga ba silang mga ganong problema. At ang napili naming i-test is si Lolo Itong. Ayaw niya tumigil. Gumagalaw yung target ko. Okay. Wag masyadong habol, obserba lang. Bantay lang. Time 10:36 ha. Nakita nyo nasaan? Ito, ayun sir ah. Ayan. Yun si Itong sir ah. Ando na. Ayan, tignan natin. Go! Oh, madulas yun sir ah. Oh. Alright. Ayun! I got you! Lolo Itong. Nalapitan ko na si Lolo Itong. This is a shock of our life. Tignan nyo yung iba, baka mamaya sumugod. Biglang nag-ingay, May mga nagagalit na mga monkeys. Hindi lang ako yung nandun sa position na yun. Nandun din yung aming cameraman. Wow. Look at what's happening, oh. They're all aware of what we did. They're all everywhere. Let's go. Retreat! Retreat! Hoy, teka! It only takes 45 minutes to 1 hour for the tranquilizer to wear off dito kay Lolo Itong. Prepare ko yung eyelids niya and chinek ko, and I injected 1 ml of the tuberculin protein, tapos binulugan ko ito. Ito na, 24 hours the next day, gusto na namin makita yung reaction doon sa talukap ng mata ni Lolo Itong. I needed to confirm kung ano nga yung reaction. Nung zoom ko yung kanyang mata, alam ko na yung resulta. Kaya it's time to reveal the results. Nung zoom ko yung mata ni Itong, ito po yung lumabas. Dito natin malalaman kung positive or negative si Itong. At ang resulta, negative! Yeah!
Negative for TB. Sa ngayon, si Lolo Etong at kanyang pamilya malusog at nakikipaglaro pa rin sa mga turista, habang nasa zoo pa rin si Muyo kasama ang ibang unggoy. Kahit mahirap, tuloy pa rin ang pakikipagsapalaran nila para sa sarili at para sa pamilya. Walang atrasan para sa kalikasan. Doc Nielsen Donato, Doc Ford Seresio, Born to be Wild. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.